po sa ating lahat. Ngayon po, tatalakayin po natin ngayon ang isang lalaki sa Bible na nabago ang buhay noong siya ay binisita ng Diyos. Pero bago po ang lahat, tayo po muna ay manalangin, tayo po ay pumikit. Lord, maraming salamat po, Lord, sa Holy Spirit, Lord, na gagalaw sa aming puso, God. Mangungusap ka, Lord, sa aming puso, God, na ikaw po, Lord, ang aming maitaas sa oras na ito, God. Salamat po, Lord, sa wisdom. Buksan niyo po, Lord, ang aming mga puso at isipan upang malinawan po kami sa iyong mga salita. Thank you, Lord. Salamat po, Lord. In Jesus' name, Amen. Sabi sa Lucas 19, verse 1 to 10, pumasok si Jesus sa Jericho at naglakad sa kabayanan. May isang tao roon, ang pangalan ay Zaccheo. Sabihin nga nating lahat, Zaccheo. Isang pinuno ng mga maniningil ng buwis at siya'y mayaman. Ibig sabihin, pinuno siya ng mga taga-BIR, mga maniningil ng buwis. Ibig sabihin, kapag maniningil ka ng buwis, ibig sabihin, mayaman ka. Marami kang sports car. Marami kang mga mali-maletang pera. Sinikap niyang makita si Jesus upang makilala kung sino ito. Kasi po noon, sikat na sikat si Jesus. Na kung may social media, may TikTok, may Facebook, siya ay sikat na sikat. Kaya siya ay na-confuse. Na-confuse si Zaccheo. Sino ba tong sikat na to? Sino ba tong sikat na sikat sa TikTok, sa Facebook, na nangangaral, naggumagawa ng himala sa mga tao, nagkaroon siya ng desire, si Zaccheo, para makita si Jesus. Ngunit sa dami ng tao, hindi niya ito makita dahil siya ay pandak. Sino ditong pandak? Siya ay pandak. Maliit siya, pero powerful siya. Kaya't patakbo siyang nauna sa dadaanan ni Jesus at umakyat sa isang puno ng sikamoro. Pagtapat ni Jesus sa lugar na iyon, tumingala siya kay Zaccheo at sinabi, Zaccheo, bumaba ka agad sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa iyong bahay. Na sa sobrang dami ng tao, na ang tanong, nagkita na ba si Jesus tsaka si Zaccheo? Hindi pa. Na sobrang dami dito, so billions of people dito sa mundo, pero kilala tayo ng Diyos. Amen po ba? Na hindi pa nagkikita si Zaccheo at si Jesus. Pero nung nakita na ni Jesus si Zaccheo, sabi niya, Zaccheo, kilala na siya ni Jesus. Amen po ba? Nagmamadaling bumaba si Zaccheo at tuwang-tuwang tinanggap si Jesus sa kanyang bahay. Sino ba naman ang hindi matutuwa? Ang gumagawa ng himala, ang sikat na sikat ng panahong iyon, maghahapunan, tutuloy sa iyong bahay, na gumagawa ng himala, papasok sa ating bahay. Katulad, kunwari, si Marian Rivera, papasok maghahapunan sa ating bahay. Siyempre, tuwang-tuwa tayo, di ba po? Na ganun na lamang kasaya si Zaccheo. Ganun na lamang yung na-feel niyang kasayahan sa puso niya kasi papasok sa kanyang bahay si Jesus Christ. Lahat ng nakakita nito ay nagbulong-bulungan. Mga marites doon. Nagbulong-bulungan sila. Sabi ng mga marites, nakikituloy si Jesus. Nakikituloy siya sa isang makasalanan. Sabi nila, alam nila na makasalanan si Zaccheo. Alam ng mga marites na maraming sports car si Zaccheo. Mandaraya siya. Na tumayo si Zaccheo at sinabi niya kay Jesus, Panginoon, ipamimigay ko po sa mga mahihirap ang kalahati ng aking mga kayamanan. Na hindi pa nagsasalita, hindi pa sinasabi ni Zaccheo. Hindi pa nagsasalita ang Diyos, si Jesus, kung ano ang kasalanan niya. Pero kinonfess agad ni Zaccheo. Amen po ba? At sabi, kinonfess niya na, kung ako'y may nadayang sino man,
isasauli ko ito sa kanya ng makaapat na beses. At sinabi sa kanya ni Jesus, ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambahayang ito, sapagkat anak din ni Abraham ang taong ito, ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naliligaw. Na ang Panginoon ay hindi pumunta rito para sa mga banal, kundi pumunta dito si Jesus Christ para sa ating lahat, sa mga makasalanan, sa hindi dahil pumunta rito si Jesus dahil sa kung anong meron tayo, kundi para sa ating mga kasalanan kasi iniibig tayo ng Diyos. Sa ating henerasyon, maraming tahanan ang nasa ilalim ng pressure. Maraming tahanan na punong-puno ng dalamhati, takot kung makakapagbayad ba sa utang, laban sa pinansyal, kalungkutan, mga pag-aalala, na ngunit kapag dumalaw ang Diyos sa ating tahanan, sa ating buhay, kapag may Jesus sa ating puso, bumabalik ang kapayapaan, na ibabalik ang nasirang relasyon at nagsisimula ang mga himala. Sinong gusto nun? Siyempre, tayong lahat po, na kapag dumalaw ang Diyos sa ating tahanan, sa ating buhay, sa ating puso, babalik ang kapayapaan. Na kahit may problema, stress, takot, parang may kapayapaan pa rin sa ating puso dahil may Diyos sa ating buhay. Na may Panginoon sa ating puso, na only Him can give us true peace. Dahil ang mga kapayapaan dito sa mundo, pansamantala lamang. Ang tao, pera, nawawala yan, iniiwan ka nan. Pero saan natin matatagpuan ang tunay na kapayapaan? Sa Diyos lamang. Amen po ba? Na ibabalik ang nasirang relasyon. Na kapag may Diyos sa ating buhay, sa ating tahanan, wasak na bahay ay mabubuo. Na many people, maraming tao, ang broken family. Bakit? Maraming tao may bad relationship sa kanilang pamilya. May tampo, may galit. Bakit? Kasi walang Diyos sa kanilang buhay. Naghahari si Satan. Puro stress, galit sa puso, tampuhan. Kapag inallow natin si Jesus Christ sa ating buhay, na kapag pinapasok natin si Jesus Christ sa ating tahanan, in our house, nagkakaroon ng himala. Nagkakaroon ng pagsisisi. Katulad ni Zacchaeus, kung paano binago ni Jesus Christ si Zacchaeus, na pinapasok ni Zacchaeus si Jesus sa kanyang tahanan. Anong ginawa ni Zacchaeus? Nagsisi siya. Na ibabalik niya daw ang mga nakorap niya. Ibabalik niya daw yung mga dinaya niya ng ika-4 na beses. At sinuko niya ang buhay niya sa Panginoon. Nabago si Zacchaeus. Sino ditong gustong mabago ni Jesus? Amen, tayong lahat. Na may mga himala din ng Diyos sa buhay ni Abraham. Na ang buhay ni Abraham at Sarah, sila ay matanda na, baog sila, wala silang anak. Pero, nung dinalaw ng Diyos ang kanilang tahanan, nawala, pinutol ng Diyos ang pagiging baog. Na ang kalungkutan ay napaltan ng kapayapaan at kagalakan. Si Obed-Edom, dinalaw siya ng Diyos na puno, binaha ng pagpapala ang kanyang tahanan. Amen po ba? Na kapag inalaw natin si Jesus sa ating buhay, pinapasok natin si Jesus sa ating tahanan, ang ating tahanan ay mapupuno, babahain ng pagpapala. Amen po ba? Na ang pagdalaw ng Diyos ay nagdudulot ng kaligtasan. Sabihin nyo nga po, kaligtasan. Kapag dumalaw ang Diyos sa iyong tahanan, ang unang bagay na ibibigay niya ay kaligtasan. Sino dito gusto ng kaligtasan? Lahat tayo, dumalaw sa bahay ni Zacchaeus si Jesus. Pumasok ang kaligtasan sa kanyang tahanan. Na yan, na ang kaligtasan, ang most important, na pinaka-importante sa ating buhay. Na ang ating kaluluwa ay maligtas sa kapahamakan.
na gaano ba kasama si Zacchaeus? Gaano siya kasama na dinadaya niya ang mga buwis na binago, na kung gaano kasama si Zacchaeus, binago siya ng kapangyarihan ng Panginoon nating Jesus. Na with God, all things are possible. Na kung gaano pa kasama ang iyong kasalanan na nagawa, kung gaano kadilim ang iyong nakaraan, papatawarin tayo ng Diyos kapag pinapasok natin si Jesus sa ating tahanan, sa ating buhay. Na sino ditong gusto ng baguhin ng ating Diyos? Tayong lahat po na nagkakaroon ng kapayapaan, nagkakaroon ng new life, nagkakaroon ng bagong buhay, bagong new start ng ating buhay, nagkakaroon ng good relationships. Nasabi ni Jesus, kailangan natin ng dalaw ni Jesus. Hindi yung buwan ng dalaw, kundi dalaw ni Jesus. Kailangan natin ng kanyang presensya. Ang pag-attend sa Bible study, sa ginagawa natin ngayon, pag-attend sa Sunday worship service, pag-spend, paglalaan ng oras sa Kanya, na kailangan natin ng Kanyang kaligtasan. Na kapag dumalaw ang Diyos sa ating tahanan, kasi ang tahanan ng Diyos ay tayo. Ito ang buhay natin. Na kapag dumalaw ang Diyos sa ating tahanan, siya ang magiging sentro ng ating pamilya. Na siya ang magiging Diyos ng ating buhay. Na magkakaroon tayo ng kaligtasan. Na one day, lahat tayo mawawala dito sa mundo. Lahat tayo haharap sa Diyos. Na ang physical nating katawan na nahahawakan natin ay dito lamang sa mundo. At ang kaluluwa natin ay hahatulan ng Diyos. Na kapag hindi ka naglaan ng oras sa Kanya, na kapag hindi mo pinapasok ang Diyos sa ating buhay, hindi mo siya ginawang Panginoon ng ating buhay, tayo ay mapupunta sa impyerno. Na kapag tinanggap natin, kinilala si Jesus, pinapasok sa ating buhay, sa ating puso, sa ating tahanan, tayo ay mapupunta sa langit. Na sabi niya, maliligtas kung sino man ang magtiwala sa Kanya. Na ang Kanyang presensya ay nagliligtas mula sa kasalanan, kapahamakan at espiritual na pagkabulag. Na ang espiritual na pagkabulag ay bagay na tama sa paningin natin, na mali pala sa paningin ng ating Diyos. Na kapag may Diyos tayo sa ating buhay, lilinaw ang ating mga mata, na ang katotohanan ay makikita natin. Sabi nga sa John 14 verse 6, sinabi ni Jesus, ako ang daan, katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan niya. Amen po ba? Na only Jesus can save us doon sa kapahamakan. Na tanging si Jesus lamang. Hindi yung katabi mo, hindi yung pera, kung gaano ka kayaman, kung gaano ka kaganda, kagwapo, hindi yan magliligtas sa'yo. Only Jesus, ang Diyos lamang, ang makakapagligtas sa atin doon sa kapahamakan. Na ang presensya ng Diyos ang nagbubunyag sa tunay na kalagayan ng tao. Nakatulad ni Zacchaeus, hindi pa nagsasalita ang Diyos, hindi pa nagsasalita si Jesus Christ, na ito ang kasalanan mo, hindi pa nagsasalita. Pero, nabunyag na agad. Sinabi na agad ni Zacchaeus kanyang na babawi siya sa mga nakorap niya. Na Jesus knows everything. Wala tayong maitatago sa Kanya. Hindi natin madadaya ang Diyos. Kahit nasa isip pa lang natin, nasa puso pa lang natin, alam na yan ng Diyos. Na Jesus knows everything. Ang ating mga kasalanan na nagagawa, alam yan ng Diyos. Isaiah 6:5, sinabi ko, nakakaawa ako, tiyak na mapapahamak ako, dahil ako'y may makasalanang labi, at naninirahan ako sa piling ng mga taong makasalanan din ang mga labi. At ngayon, nakita ko ang Hari, ang Panginoong makapangyarihan. Na gaano man kasama ang kasalanan na nagawa natin, na gaano man kadilim ang iyong nakaraan, na feeling natin masusunog tayo pag nag-pray tayo. Mali!
Kapag lumapit tayo sa Diyos, nagsisi ng buong puso, patatawarin tayo ng Diyos. Na hindi katulad ng katabi natin, hindi katulad ng makakilala natin. Na kapag may nagawa kasalanan, ilang days pa, di ba? Pero kang Diyos. Pero kapag ang Diyos lumapit ka ng buong puso, nagsisi ka sa iyong mga kasalanan, ikaw ay kanyang patatawarin at hindi itatakwil. Amen po ba? Na kapag lumapit tayo sa Diyos, hindi natin maitatago ang kasalanan. Ang kanyang liwanag ang magbubunyag ng mga bagay na kailangang linisin sa ating mga buhay. Ang kaligtasan ay pundasyon ng mga blessings sa atin ng Panginoon. Na kapag tinanggap natin si Jesus sa ating puso, tinanggap sa ating tahanan, nagkakaroon ng kaligtasan, pagpapala, kapayapaan ang nagahari at nararanasan sa ating buhay. Na kapag iniligtas ng Diyos ang isang tao, sumusunod ang iba. Gawa 16:31, sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka at ang iyong pamilya. Ang isang encounter sa Diyos ay makakapag-transform sa buong pamilya. Kaya pala, ikaw ang unang nakakilala sa Diyos na hindi ito aksidente, na ikaw lamang sa isang miyembro ng inyong pamilya, ikaw lang ang nakakilala sa Diyos, na hindi yun aksidente. Dahil dadalhin mo, hihikayatin mo silang maglingkod sa Lord, ang iyong buong pamilya, na ang pagbabago ay nag-i-start sa atin. With you, with us. So keep trusting and believing in God. Na tanging Diyos lamang ang makakapagbago sa atin. Na kaya huwag tayong mapagod na i-invite yung ating mga kakilala. Huwag tayong mapagod na ipanalangin ng ating mga pamilya. Dahil God is working behind the scenes. Na kahit hindi natin nararamdaman, hindi natin na-feel na sinasagot o gumagawa ang Diyos sa ating buhay. Let me remind you this, na God is working. Na kahit minsan nafe-feel natin parang delay ang mga prayers natin. Pero God is working. Amen po ba? Ang pagdalo ng Diyos ay nagdudulot ng mga pagpapala. Sino dito gusto ng blessings na galing kay Lord? Na kapag dumalaw ang Diyos sa isang tahanan, ang kanyang pagpapala ay nananatili dito. Ang kasaganaan, pabor, at kapayapaan ay nagsisimulang maranasan. Na ang presensya ng Diyos ay nagbabago ng kahirapan tungo sa kasaganaan. Na Deuteronomy 28 verse 8, pagpapalain ng Panginoon na inyong Diyos ang lahat ng ginagawa nyo at pupunuin niya ng ani ang mga bodega ninyo. Pagpapalain niya kayo sa lupaing ibinibigay na sa inyo. Na kapag pinapasok natin ng Panginoon sa ating puso, sa ating buhay, sa ating tahanan, hindi lang kaligtasan ang magkakaroon tayo, kundi pati ang mga finances natin, mga babayarin, mga needs natin, relationships natin, ay siya ang magpo-provide, na siya ang mag-aayos, because He is powerful and He will provide. Amen po ba? Ang pabor ay sumusunod sa mga taong nag-host ng presensya ng Diyos. Mga awit 5:12, pinagpala mo, O Yahweh, ang mga taong matuwid, at gaya ng kalasag, protektado sila ng iyong pag-ibig. Na pinagpapala, iniingatan, pinoprotektahan tayo ng Diyos, ang mga nagbibigay ng oras para sa Kanya. Na mapalad tayo ngayon dahil nakakapakinig tayo ng salita ng Diyos. Na umalis ka sa bahay mo na walang ulam para umattend dito, pero pagbalik mo sa bahay mo, may bibigay na pagpapala ang Diyos sa atin. Na hanggang ngayon ay narito tayo dahil sa pag-iingat ng Diyos. Na hindi tayo na-harm, hindi tayo na-aksidente dahil sa pag-iingat
sa proteksyon ng Diyos na nasa atin, na pagpapalain tayo ng Diyos, na nakakakain tayo 3 times a day. Amen po ba? Yun palang pagpapala na ang utang natin ay unti-unti nang mababayaran dahil He will provide and tayo ay kanyang pagpapalain. Kapag ang Diyos ay nasa iyong tahanan, ang pabor ay nakapalibot sa bawat miyembro ng iyong pamilya. Ang tahanan ng Diyos ay tayo. Na kapag pinapasok natin siya sa ating buhay, pamilya, ang pagpapala ay nasa ating pamilya. Walang sakit. Nakakakain 3 times a day. Na po-provide ang ating mga needs. Dahil nga, may Diyos sa ating buhay. Amen po ba? Ang presensya ng Diyos ay nagpaparami ng lahat ng mayroon tayo. 2 Samuel 6:11, at ang kabal ng Panginoon ay natira sa bahay ni Obed-Edom na Geteo na 3 buwan, at pinagpala ng Panginoon si Obed-Edom at ang kanyang buong sambahayan. Na pinagpala siya kasi inalaw niya, pinayagan niyang papasukin ng Diyos sa kanyang tahanan. Na pati ang ref, gasol, lamesa, wallet, maraming laman, hindi nauubusan dahil sa pagpapala ng Diyos sa ating buhay. Dahil sa presensya ng ating Diyos, na ang ref ay punong-puno ng laman. May mga groceries, ang gasol hindi nauubusan. Ang lamesa, punong-puno ng pagkain. Ang wallet, wala na mapaglagyan sa dami ng pera. Na dahil sa presensya ng Diyos, tayo ay kanyang pagpapalain sa pag-attend natin dito, sa pagbabasa ng kanyang salita, pananalangin, buong sambahayan natin. Anak, apo sa tuhod, apo sa ingron, pamangkin, ay nandyan ang pagpapala ng Diyos. Na ang pagpapala ng Diyos ay sa ating buong sambahayan. Amen po ba? Ang tahanan ni Obed-Edom ay naging masagana at umunlad ng ang presensya ng Diyos ay nananatili doon. Na mapalad tayo dahil may gawain tayo dito. Na pinagpapala ng Diyos, ang pinagpapala ng Diyos, ang nag-spend time sa kanyang presensya. Ang pagdalaw ng Diyos ay nagdudulot ng pagpapagaling at pagpapalaya. Na kapag dumalaw ang Diyos sa iyong pamilya, ang kanyang kapangyarihan ay nagpapagaling ng mga sakit at bumabali sa lubid o pinuputol niya ang pagpapahirap ng kaaway. Na kapag inalaw natin, pinayagan natin na dumalaw ang Diyos sa ating buhay, pinapasok ang Diyos sa ating puso, tinanggap natin siya bilang Lord and Savior, babaliin niya, puputulin niya ang pagpapahirap ng kaaway sa atin. Ang pagdalaw ng Diyos ay sumisira sa mga pagpapahirap na gawa ng kaaway ni Satanas. Isaiah 10:27-29, sa araw na iyon, aalisin sa iyong balikat ang pahirap na ginagawa ng Assyria at wawasakin na ang pamatok sa iyong leeg. Na kapag may Diyos sa ating buhay, na kapag pinapasok natin ang Diyos sa ating puso, sinisira niya ang pagpapahirap ng kaaway, ang kahirapan, ang sakit, ang mga utang, mga takot, kalungkutan, pagkabalisa, ay pinuputol ng Diyos kapag pinapasok natin ng Diyos sa ating puso, na ang kapangyarihan ng Diyos ay bumabali sa bawat tali, bigat, mga pasan na nagpapahirap sa atin, na kanyang mga anak. Na He is powerful, na kaya niyang baliin
ang anumang pagpapahirap sa atin ng kaaway. Ang sakit ay hindi makakaligtas sa presensya ng tagapagpagaling. Na ang sakit pala hindi makakatakas sa Lord kasi He is powerful. Na ang sakit ay hindi makakaligtas sa kanyang presensya na siya ang ating tagapagpagaling. He is our great doctor. He is our great healer ng ating buhay. Exodo 15:26, ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin nyo ang matuwid at susundin ang aking kautosan at mga tuntunin, hindi ko ipaparanas sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Egypto. Akong si Yahweh, ang inyong manggagamot. Na si Yahweh pala, si Jesus Christ, ang ating manggagamot. Na hindi pala magagamot ng ating sakit ang pera. Ang tao, hindi yan makakapagpagaling sa atin, kundi si Jesus, ang ating tagapagpagaling, na hindi makakatakas ang sakit kay Jesus dahil siya ang ating tagapagpagaling. Na kapag sinunod natin ang buong puso, nagtiwala tayo sa Kanya, at nagtiwala sa Kanyang mga pangako na hindi niya tayo iiwan, sasamahan niya tayo, na He will provide ang ating mga needs. Tayo ay Kanyang pagpapalain, papagalingin sa ating mga kasalanan. Papagalingin sa ating mga sakit. Kapag dumalaw ang Diyos sa iyong tahanan, na kapag dumalaw si Jesus sa ating buhay, nagbabago ang lahat. Ang kanyang presensya ay nagdudulot ng kaligtasan, pagpapala, pagpapalaya at kagalakan. Sinong gusto nun? Sino magpapadalaw kay Jesus? Papapasukin si Jesus sa kanyang buhay. Tatanggapin si Jesus sa kanyang puso. Ang pagdalaw ng Diyos ay hindi lamang isang kaganapan. Ito ay isang karanasan na nagbabago ng buhay, na nag-iiwan ng marka ng biyaya at kaluwalhatian. Ang bawat mananampalataya magtitiwala sa Kanya ay dapat maghanda para sa muling pagbabalik ng Panginoon sa pamamagitan ng pamumuhay ng may kabanalan, pananalangin at pagsunod sa Diyos. Na kapatid, ngayon pa lang magsisi na tayo. Papasukin natin si Jesus sa ating buhay na siya ang maging Panginoon natin. Naiiwan na natin ang dati nating buhay na tayo ay makasalanan. Na ang ating dating buhay ay wala na. And a new life has begun. Ang tanong, kailan mo papapasukin ang Diyos sa iyong puso? Kailan mo aanyayahan ang Diyos sa ating buhay? Ngayon na o mamaya na? Ngayon na! Yun lang po. Salamat po. Nawa po may natutunan po tayo. And all the praise and glory to our Lord Jesus Christ.